pinopromote ng Department of Science and Technology, yung PAGASA, may platform tayo, yung Hazard Hunter. Yung Hazard Hunter na yan, nakikita natin yung lugar natin, ano ang mga posibleng panganib na harapin natin pagdating sa yung malapit sa ilog. Yun yung tinamaan. Yung mga subdivision, mga bahay na malapit sa ilog, kailangan po lumikas na. Maghanap ng alternatibong lilipatan. Hindi tayo magkasya sa mga, alam nyo na, yung ating relocation or ating mga evacuation site. Hindi talaga kasya tayo doon. So, kayo po maghanap na ng paraan saan ka lilipat. Yung mga bahay o mga lugar na prone sa landslide o yung mga prone sa tatamaan ng malakas na hangin. Kailangan po, lalo pag mahina talaga ang pundasyon ng mga bahay natin, Sir Mark, yun talaga ang prone na tatamaan. Kita nyo yung impact ng Cebu. No? At yung impact ng Leyte, yung iba sa amin sa Mindanao, tinamaan din kami bandang Zamboanga del Norte. So, isipin mo ang Cebu, tubig. Sa ibang lugar, hangin. So, wasak yung mga ano. So, ito yung maging impact, yung tinatawag natin risk analysis natin, risk management. Sa ating at saka ano po, no, yung ibig sabihin ay unique ang bawat isa sa atin. So dapat alam mo na kung ano yung hazard sa iyong lugar, bahay at pamayanan. Kagaya ng sinasabi ni Sir Joel, magkakaiba tayo ng paghahanda kasi kung ikaw ay malapit sa creek, sa mga daluyan tubig, ang sa iyo ay yung flooding ang problema mo. Kung ikay tabing bundok at sinasabing super typhoon ito, matubig at mahangin, abay wala pa man siya, dumidilim pa lang ang langit, nakalikas na kayong pamilya. So ibig sabihin medyo aware ka sa environment mo kung ano yung hazards na pwedeng sumakit sa iyo, ganon. Yes, Sir Mark, kailangan natin talaga yung long-term preparation. Hindi na po pwede ang short-term ngayon dahil sa matindi ng panganib na inarap natin. Lalo itong malakas na bagyo. Alam niyo, ang fourth quarter talaga, Sir Mark. Remember yung Ondoy, Sindong, di ba? Ay, yun po, fourth quarter yan. Yun yung malakas na hangin, malakas na bugso ng hangin at saka of course ng ulan. So dapat ang dami pong casualties sa Cebu, more than 100 na. Sana po ma-target natin yung zero casualties. So mga kababayan ko sa Northern Luzon, kayo po ang target dyan. Kailangan po maghanda kayo. Yung mga malapit sa bangin, malapit sa landslide area, yung lugar nyo, pakiclick nga yung hazard hunter ulit. Risk assessment kayo. Handa na tayo dapat. Pag anong gagawin natin pagdating nitong malakas na bagyo. So, family preparedness, mamalala, ang ano namin, Kasi hindi tayo pwedeng aasa lang din, although nandyan po ang ating kapuso, nandyan yung ating DSWD, dapat hindi lang tag-asa. Yung paghanda ng pagkain natin, 2, 3 days, 5 days, or 1 week, tubig at pagkain ang kailangan. Kasi po, ang dating po ng tulong, normally 2 to 3 days pa yan. You need to survive sa loob ng 3 hanggang 5 araw. Lalo pag na-isolate yung lugar nyo. Lalo pag hindi passable. O tingnan nyo, Ma'am Susan. Ma'am Lala, sorry. Yung 2 helicopter na crash natin, nag-assessment pa lang yun. So, paano makarating yung tulong kung ang mga major thoroughfares natin hindi madaanan? Lalo yung Northern Luzon, yung Santa Fe, Ma'am, kung madaanan mo yun, ang hirap makross yan kung mag-landslide yan. So, kailangan pag na-isolate yung lugar natin, paano tayo mag-survive? As a family. Kagaya nung nare-report ni Susan kanina na yung LGU doon sa Talisay, nag-ano naman, preposition ng pagkain for everyone, tapos prepared binigyan ng mga tents para kung ano't ano man may sila, tatayong tent. Pero, nasira lahat, yung nabasa yung prepositioned food. So, nung nangyari na tong si Tino, wala ring natira sa kanila. So sabi nga namin nila, baka lesson na parang paano, yung kung ganyan pala, dapat naka-garbage plastic na itim, na yung sarili na lang nating preparasyon. Binigyan ka ng preposition food, o kaya damit, ilagay mo na sa garbage, yung mga itim na malalaki. Para may reserva kanto yung damit, underwear, kumot, ano't ano man, parang posporo. Oo, parang posporo. Pipito pa. Naman. Diba, kahit na papaano test na natatanggap nyo na may nagkakasakit na ba? Ano ba mga usual na sakit? Wala pa naman report. Awa ng So Diyos.